panahon, maraming hayop at makahoy pa ang mga bundok. Isang araw, isang magsasaka ang pumunta sa bundok. Mangangahoy siya at manghuhuli ng usa upang may makain ang pamilya nito. Ha ha ha! Humanda ka usa dahil maging masarap na ulam ka na sa amin mamaya. Nakita rin niya ang hinahanap niyang usa. Ngunit, mabilis na nakatakbo ito. Humanda ka usa! Sa kanyang pagsunod, hindi niya namalayan na naligaw na siya at hindi niya ito alam ang daanan pabalik sa kanila. Naku! Nasaan na ba ako? Hindi ko na alam ang daan pabalik. Nagpatuloy sa paghahanap ng daan pabalik ang magsasaka. Sa kanyang patuloy sa paghahanap, isang kubo ang nahanap niya sa gubat at ang magsasaka ay humanga sa kanyang mga nakita. Aba, napakagandang dilag ang aking nakikita. Hindi ka panipaniwalang na may nakakatirang dalaga sa gubat na ito. Sinabi ito habang malayo ang dalaga. Tumakbo si Berto papunta sa dalaga. Magandang araw sa iyo, napakagandang dilag. Nais ko po sana makipagkilala. Ako po pala si Berto. Nais ko sanang manghuli ng usa. Ngunit ako'y naligaw at hindi ko na alam ang daan pabalik sa amin. Magandang araw din sa iyo, Mang Berto. Ako nga pala si Maria. Mukhang pagod na pagod ka sa iyong paglalakbay. Meron akong kunting pagkain rito. Maraming salamat sa iyo, Maria. Napakabusilak ng iyong puso. Walang anuman, Berto. O ito, may prutas at gulay ako. Ibigay mo ito sa iyong pamilya upang may makain kayo. Maraming salamat po sa inyo, Maria. Hindi ko ito tatanggihan sapagkat napakamalaking tulong ito sa aking pamilya. Tiyak na mabubusog sila nito sa iyong binibigay. Sa pag-uwi na magsasaka, sinilubong siya sa kanyang anak. At iniabot niya ito sa kanyang asawa ang kanyang dala. Gayunpaman, laking gulat na mag-asawang sa buong pangyayari. Inay, narito na po si Itay. May dala siyang pagkain. Berto, ano ito? Bakit may dala kang ginto? Saan ito nanggaling? Ginto? Talaga? Isang ginto? Pakitingin nga. Oo nga, hindi ako makapaniwala sapagkat sa pagkakaalam ko, ang binibigay sa napakagandang dalaga ay isang basket na puno ng gulay at prutas. Baka yun nga ang sabi sa taong bayan na mayroong magandang babae na nakatira sa bundok, nagngangalang Maria, na nagbigay ng ginto sa mga nangangailangan. Talagang may mabuting kalooban si Maria. Malaking tulong ito sa atin. Kaya, marami talagang salamat kay Maria. Lumipas ang ilang mga taon. Isang araw, nabalitaan sa mga mamamayan na may dalawang masamang tao na nagnanakaw sa kubo ni Maria sa gitna ng kagubatan. Saktong-sakto pare, wala nang tao sa kubo. Oo pare, ibilisan na natin to. Baka makita tayo sa babaeng yun. Kunin na natin lahat na to. Jackpot talaga, yayaman tayo nito at mabubusog pa. Nagalit si Maria sa kanyang naabutan sa kanyang kubo at sa buong pangyayari. Sa kabutihang ginawa ko sa inyo, ito ang isusukli nyo? Mula noon, hindi na nakikita si Maria sa mga tao. Gayunpaman, ang mga mamamayan hindi malimot ang kabutihang ginawa ni Maria sa kanila. Tinatawag nila itong Maria Makiling, ang bundok na tirahan ni Maria, bilang alaala sa minamahal nilang magagandang babae. Wakas.